Samantala, kakasuhan ng Duterte Youth ang veteranong musician na si Jim Paredes matapos ang ginawa umanong pambubuli sa kasagsagan ng EDSA People Power Anniversary. Kung anong kaso ang isasampa ng mga Duterte Youth. Kakasuhan ng grupong Duterte Youth ang veteranong musisyan na si Jim Paredes. Ito'y dahil sa ginawang pambubuli ni Paredes sa ilang miyembro ng Duterte Youth Bullying? nang magsagawa ng pagtitipon sa People Power Monument sa EDSA noong Sabado ng umaga. Ayon sa isang miyembro ng Integrated Bar of the Philippines, Quezon City Chapter, maaaring kasuhan ng unjust vexations at theft si Paredes. Sinabi ni Atty. Lorenzo Gadon na bukod sa pananakit, hinablot din ni Paredes ang dalang tarpaulin ng grupo ni Ronald Cardema. Naging viral sa social media ang inasal ng veteranong musician at kilalang taga-suporta ng Liberal Party nang hamunin ang ilan pang kasamahan ni Cardena sa katatapos na pagtitipon sa EDSA. Conscious, look at me. Hindi ka makatingin, ano? Ha? You can't even look. Do what? Ito ang eksena ng komprontahin ng singer na si Jim Paredes sa ilang miyembro ng grupong nagpakilalang Duterte Youth. Nangyari ito noong Sabado sa gitna ng selebrasyon ng pagunita sa EDSA Revolt sa People Power Monument noong Sabado. Look at me. Now tell me. Tell me. This was in Duterte? No, of course. He's not responsible for 7,000 deaths? Still being investigated. Okay, great. Sa gitna ng komprontasyon, hindi napigilan ng miyembro ng Duterte Youth na sumagot. Are you a Filipino citizen, sir? Yes, Why are there issues that you're already living in this country? because you're inventing it. Your trolls are inventing it. I have two citizenships, Filipino and senior. Ilang saglit pa, ito na ang eksena. Umani ng batiko sa social media ang ginawa ni Paredes. Pero sa isang tweet, bumwelta ang singer. Ipinost niya ang litrato ng dalawang miyembro ng Duterte Youth kasama si dating Senator Bongbong Marcos. Kanina, pinarangalan ng Office of the Solicitor General na Republic Defender's Pin ang Duterte Youth matapos ang insidente. Depensa nila, papunta sila ng Luneta nang mapadaan sa EDSA. Dito na raw sila nilapitan ni Paredes. Kung pwede nga lang makipag-debate doon, kaya lang, baka lalo magwala si Sir Jim Paredes pag dinebate ko doon. Pero iniisip kong tanong sana sa kanya, Sir, ano ba, parang meron mo bang nakatitulo sa inyo dito sa EDSA? Dahil parang, this is EDSA, what are you doing here? Parang gano'n ang dating yung sinasabi po niya. Tinanong ko, bakit di kayo lumaban? Sabi niya, iginagalang po namin yung magulang sa amin. Mabuti pa sila merong good manners and right conduct. Pag-aaralan pa raw ng Duterte Youth kung magsasampa sila ng reklamo kontra Paredes. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo naman, kinakaawaan daw si Paredes. He's against violations of human rights, and yet he was violating the right of the people or the young ones, the young men who went there to express also their support for the president. Good afternoon po. I'm Ronald Cardema, chairman of Duterte Youth. And we went there last Saturday because we were going to Luneta talaga. Pero naisip namin na that was not a regular EDSA celebration. That was a gathering of anti-Duterte rallists. And some of the leaders there are planning or they want President Duterte out of Malacanang. So we wanted to show our support for the president, and we had we went to the tarpaulin shop. We designed the tarpaulin. It stated that we support President Duterte, and we went there. But hindi naman kami dun sa People Power Monument mismo. Wala rin kami sa mismong sidewalk. Nandun kami sa mismong karsada kung saan dumadaan yung mga sasakyan sa EDSA. So our audience there were the commuters and yung mga nagtatraverse sa EDSA because we believe that
many Filipinos there traveling along EDSA are supportive of the President. And sila naman, nakaharap naman yung stage nila sa White Plains. Kami nakaharap mismo sa mga sasakyan sa EDSA. Nagulat lang kami kasi lumapit nga si Mr. Jim Paredes. Tapos, nung papalapit pa lang siya, he was making funny faces. Ganun siya, naikot-ikot siya. Sabi niya, trolls kami, physical trolls, parang gano'n, robots. And siya, gusto niya makipag-argue, gusto niya makipag-debate. Kaya lang, hindi naman kasi kami talaga nagpunta doon to debate him o to debate anybody. Gusto lang talaga namin ipakita sa mga dumadaan sa EDSA that there's this pocket of support for the President along EDSA. So we had the banner stating our support for the President. So yun lang po yung gusto namin. Kaya lang sir, nung lumapit po kasi si Sir Jim Paredes, talagang isa-isa, nilalapitan niya kung ano po sinasabi niya. So kami naman, pinapabayaan lang muna namin siya. Ang siguro naging problem lang po, kasi sikat siyang tao, at ginagawa niya yun paulit-ulit sa harap ng ibang tao. So yung ibang kasama niya, parang naglapit na rin. Tapos yung iba parang, yung malapit sa kanya parang, syempre, naging intense kasi ito nga naman yung famous guy, parang nagwawala na doon, galit na galit kung ano sinasabi. So maya-maya, hawak naman namin yung tarp. Bigla kaming, yung mga nakapalibot kay Sir Jim Paredes, bigla kami hinataw sa tiyan, tapos sabay kuha ng tarpaulin. Parang we were hit in the stomach para to distract us from our holding of the tarp, tapos kinuha na yung tarpaulin. So tinatanong namin kung pwede ibalik kasi ginastos rin namin yun kahit mga 700 pesos. Kaya lang hindi na mahanap nandun na sa parang part ng crowd nila. Tapos, ang dami nila sinasabi, kumbaga, sabi nila, President is an evil man. Why are we supporting him? Are we not, we're the future of the country? Are we not idealistic? Parang gano'n ba? Kami naman, kaya hindi naman namin sinasagot. Kasi, kumbaga he's the president of the land. He was elected just last year lang. And siguro, as it is the duty of every nationalistic youth leader, Filipino youth, to support the duly elected president of the land. So, kahit ano sinasabi niya, paulit-ulit, hindi na rin namin po masyado pinapansin. Kaya lang, feeling po talaga namin yung ginagawa ni Sir Jim Paredes, yung po yung parang hindi naman motivated. Parang nag-spark dun sa mga nakapalibot sa kanya to do that, to grab, to hit us on the stomach. So, hanggang ngayon, bumabanat pa rin po siya sa parang Twitter, social media. Kahit kanina nag-interview kami sa studios, hindi naman po kami kasi talaga galit sa kanya. Kumbaga, siya lang naman po talaga yung gumawa lahat nun Kumbaga, gagalit siya, ba't siya binabash? Siya naman po lahat nagsalita nun Hindi naman, nakatingin lang po kami sa kanya Tsaka syempre, kinakabahan rin po kami ng konti. There's this famous guy known throughout the country who is, ang dami-dami sinasabi sa amin, may 1,000 tao sa likod niya. So syempre, nakatingin lang kami sa kanya. Pero, syempre, tinatatagan namin yung loob namin kasi kahit kakaunti lang kami, inisip namin we're here to show our support for the President of the land. Not for any criminal, not for any drug lord, not for any armed group. Pag kami kakabahan, we're supporting the President of the country, the leader of ASEAN, the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, we're here in EDSA. Kumbaga, this is, kung talagang pinuprove ni Sir Jim Paredes na, ba't kayo nandito EDSA to? Parang gano'n ang dating Ba't kayo nandito EDSA to? Di ba EDSA is beacon of free expression? So, wala naman kaming ina-express na galit kami sa kanila. Ina-express lang namin, let's support the President of this country. So, hindi ko po alam kung bakit masama pala yun. Medyo nasasamaan siya doon. So, nung nagtanong kami, sabi niya, magsalita kayo, mga duwag kayo. Wala kayong masabi, lahat kayo trolls. Ganyan kayo, wala kayong utak. Parang kayo yung nasa social media. Ganyan. Hindi na lang muna namin pinapansin masyado. Tapos nung parang pinipilit niya ako magtanong, ang naisip ko lang itanong, Sir, are you a Filipino citizen? Kasi parang nakita ko sa social media.
Parang hindi. Sabi niya, yes, I'm a dual citizen. I'm a senior citizen and I'm a Filipino citizen. So, tapos parang wala pa uli siya doon, nag-iikot-ikot pa siya. So, yun lang po. We went there, kahit na, syempre nakakakaba naman. Pero ano po kasi kaya naman maluwag rin naman sa puso namin pumunta doon kasi EDSA nga yun eh. There's no one group was the monopoly over EDSA. EDSA is the beacon of free speech, free expression, and the thing that we were expressing was support for the president of this country. Paano naging masama ang pakita ang suporta sa presidente? So ibig ba nilang sabihin, dahil galit sila sa Pangulong Duterte, wala pang isang taon ng Pangulong Duterte, in the next 5 years, ganyan lang gagawin ni Jim Paredes. Awayin ng presidente, isipin kung paano matagal itong presidente ito. So, hindi siya nakakatulong sa bansa natin. No? So, kung pwede nga lang makipag-debate doon, kaya lang, baka lalong magwala si Sir Jim Paredes so pag-debate pa doon eh. Pero inisip kong tanong sana sa kanya, Sir, ano ba, parang, meron mo bang nakatitulo sa inyo dito sa EDSA? Dahil parang, this is EDSA, what are you doing here? Parang gano'n ang dating yung sinasabi po niya. So, sana naman po, parang, kasi nakita rin po namin sa Twitter niya eh. Naka-announce doon na, I'm inviting everybody to go to EDSA. From all colors, you're free to come here. Tapos nung dumating kami doon, galit na galit siya. Eh wala naman kami sinasabing ikulong yung mga from the previous administration, kahit ano, wala kaming gano'n sinasabi. Sinasabi lang namin, supportahan po ang Pangulo ng Pilipinas. Saka pinapakita po namin tarp namin sa commuters along EDSA. Kaya lang po, yun, nagalit si Sir Jim Paredes. Pero ngayon po, baka nagagalit pa rin siya. Kaya lang po lumaki ng lumaki issue. Dahil naging viral po yung kanyang pagwawala. So, yun lang po. We just wanted to show our support for the President of the land. I think it is the duty of every Filipino citizen to defend the President of the land, to defend the government, and for our country to finally move on. If you really want to look at EDSA, EDSA was supposed to be a change for the change of Philippine society. Diba? Kaya lang, but after I'm 31 years old, and 31 years na yung EDSA. Bakit after EDSA, we're still a third world country? Bakit in the past 31 years, we were already overtaken by our ASEAN neighbors? Kumbaga, gusto naman natin lahat umunlad yung bansa natin. Kaya lang, parang ang gulo kasi, daming nagbabanatan, daming ganyan. So, kung pwede nga lang, lahat tayo mag-abroad eh. Gumanda buhay natin abroad eh. Kaya lang, hindi naman natin kaya, ang pangit. Pero, when we go abroad, gumaganda yung buhay ng mga Pilipino kasi magagaling yung mga Pilipino eh. Pero dito kasi parang may crab mentality. Kaya elect lang ng bagong presidente. Binabanatan agad. Kahit nung first month niya, gano'n. Siyempre, mahirap maging presidente. Mahirap, ang daming trabaho kailangan gawin. So, he needs the support of 100 million Filipinos. And maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito, Soljen Kalida. And we look up to you and other patriots here because you're really defending the Republic. And thank you po sa pag-invite po sa amin.